and Papa Jackson, and this is Carjacked, Arrest! Welcome back! ang podcast ng Carjack, kung saan ang Carjack ang love team ng mga may edad. Charot. Ano ba? Hello. Hello. Ganun ka pa. Welcome to another episode. Maligayang bati po sa inyo lahat. Kaya nga. Kara, ang ganda mo ngayon. Labas balikat mo. Oo nga eh. Mamaya, babakunahan ko yan. Sige. Ang topic natin. Okay, so pag-usapan natin ngayon ang happy ending sa buhay. Medyo alam mo oxymoron yan. Ano? Alam mo kung ano oxymoron? Ano? Oxymoron means alone in the crowd. Yan, Huh? mga ganyan. Kumbaga, these are two words na means really significant, but yung kahulugan ng bawat isa ay magkasalungat. Bawa, alone in the crowd. Mm. Teka, para sa mga anak kaya. So tayo po ay nagre-review ngayon. Hindi, oxymorons. Hindi. Oo. Pasensya ka na, may professor kang kasama. Kaya nga Example, Sabi ko lang naman happy ending. oo. Bakit? Oxymoron. Hindi, happy ending is oxymoron eh. Okay. Diba ito? You were seriously funny. Ha? Bakit? Di ba? Hindi. Example ng oxymoron. Sorry. Di ba? Oo, tapos? Yan. Seriously funny. Oo. Okay, original copy. Original pero copy. Oxymoron tawag yan. Plastic glass eh. Okay, gets ko na happy pero ending, ganun? Oo. Ah. O, di ba? I'm clearly confused. Ha? Are you clear? Papalitan ko. Happily ever after, okay na ba? Hindi ko, ano lang. Okay, singit ko lang. Anyway, sige, puntahan na natin yung topic ni LJ Reyes na kailan lang umiiyak dahil sa hiwalayan nila ni Paulo. Di ba? Umiyak ba siya online? Umiyak ba siya? Hindi eh. Umiyak Alam siya. ko in-interview siya ni Tito Boy yata pa. Di ba si Tito Boy ba nag-interview sa kanya? Oo, na-interview siya. Di ba? So, eto nga. Chismis Pure na joy, sabi ng mga netizens, ang dala ng mga pre-wedding photos ni LJ Reyes at ang kanyang soon-to-be husband na si Philip Evangelista kasi ginulat niya yung lahat. Kahit ako nagulat talaga. At for some reason, hindi ko naman siya friend or hindi kayo magkakilala, pero nung nakita ko bigla, You were happy for her? sabi ko, hala, ang galing naman na pag ganun ako. So for sure, eto rin yung nararamdaman ng ibang kababaihan na talaga na broken-hearted. So ginulat niya talaga yung online. So talaga masaya siya? Oo. Alam mo ang tawag sa kasiyahan na yan? Ano? Proper mega. Yung talagang walang paglagyan. Oo. So nilabas kasi niya yung engagement photos niya sa kanyang IG noong May 30 na may caption na ito, sabi niya, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. To give you future and hope," from Jeremiah 29. Scripture pala. 11. Oo. Galing doon yung words na yan. So, marami nagulat, naging masaya. Lalo na yung mga kaibigan niya sa showbiz, sabi nga ni Marian Rivera, happiness. Ayan, sabi pa ni Camille Mar, so happy for you, kaya pala nananahimik ka dyan. Ayan, sabi din nila Iya Villana, Isabel Oli Prats, Riza Sinon, Andrea Torres. Ang daming artista, Rocco Nasino. Mga nag-congratulate. Yes. Kasi talaga namang trending yung hiwalayan nila ni Paulo Contis, di ba? So, ayun, nakakabigla at nakaka-happy na meron na siyang ngayon, love life. So, ang first kasi ni karelasyon ni LJ, Paulo din ang pangalan. Alam mo ba yun? Chichika ko na sa'yo. Si Paulo Avellino. Si Paulo Avellino, nagkaanak siya doon. Ang pangalan, si Aki. Okay. So, yung second na anak niya, kay Paulo Contis naman, which is si Summer. Yun. So, anyways, pag-usapan natin yung mga heartbreaks na napalitan ng happiness. Diba? Kasi maraming ganyan na akala mo wala ka ng patutunguhan and then suddenly, bigla ito pala yung plan. Parang Zainab din pala to. Oo, parang ganun. So, Happy for them. medyo personal tong pag-uusapan natin, di ba? In your greatest heartbreak, have you ever felt na hindi ka magmamahal na ulit or hopeful ka pa din? Hopeful ka pa din nung time na broken ka? Sa ating dalawa. Sige, ikaw muna. Hindi ako pabor sa tanong mo kasi. In your greatest heartbreak, I don't have the greatest heartbreak. I had heartbreaks, but not enough to paralyze me. Ang lakas mo naman, Kilala mo ako, lagi ako in control. Strong mo, Yes, lagi ako in control sa emotion ko. Which is looking back, feeling ko isa rin yan sa mga dahilan kung bakit yung mga past ko hindi tagumpay. Kasi ganun? bato kasi ako eh. Ako Dati yun. Oo. Dati. So ngayon di ka na bato. Interested ka ba? Teka lang, kaya hindi mo nasasabi na greatest heartbreak kasi bato ka pa nun. So Feeling ko. ngayon na hindi ka na bato, do you think
Ano yan? Pwede Ano? mo siyang ma-feel. Feeling mo ba magkaka-heartbreak ka? Na feeling ko as you grow older, mas nagiging emotionally mature Kasi ka. malambot na eh. And pain, kasi when I was younger, personal, sabi mo naman personal, di ba? When I was younger, pain is something na I consider as nemesis, kaaway. Okay. Pero ngayon nagkakaedad na ako, pain is something I can learn from. I look at pain differently na as you grow older. Baba, dati pag umiiyak ako, I blame the world. Di ba? Kasalanan niya, ginawa sa akin to, ganyan. Di ba? I am a victim. Pero as you grow older, pag umiiyak ka, when you're feeling down, may pinagdadaanan ka, iba na yung premise mo. Ano kaya pwede ko matutunan dito? Iba na, nag-iiba na. Okay. So, hindi pala ikaw ang right person. Oh, para si Miss sumagot. Janet na lang dito. Ako na Usap lang. kayo. Hindi. Kasi sabi mo, hindi mo pa na-feel yung greatest heartbreak eh. Di ba? So, ako na lang sasagot. Okay sige. ba sa'yo? Sumagot ako? Oh, sige, bahala ka. So ako, dun sa tanong na kung na-feel ko ba na tama na hanggang dito na lang or hopeful pa din ako, lagi ko na-feel yung tama na. Pero laging nagiging happy pa rin naman. Ganon. So, siguro minsan at some point kapag na-hurt talaga tayo, minsan may mindset tayo na ayoko na, hindi na ako uulit, di ba? Kasi parang ayoko na. Baka masaktan na naman ako. Dahil Heartbreak lang pala. natutrauma ka eh. Tanggalin natin yung greatest kasi. Doon ako nag-dwell eh. O sige, heartbreak na lang. Oh, marami akong heartbreaks. So, na-feel mo ba dati na, sa bagay kasi ano ko eh, control ng utak mo yung puso. No, May lagi, ganung intellectual, klase kang tao oh. eh. So, Lagi- hopeful ka pa rin lagi. Or you don't mind at all. Ayun, ganito ako kasi total, nakalipas naman to. Alam ko na iiyak ako, pero alam ko na magiging okay ako. So, at some point, deep inside me, excited ako na maging okay na. So, alam ko na, pagdadaanan ko lang itong iyak na to. Pagdadaanan ko to, magiging okay ako. Na-excite ako doon. Ang galing mo naman kasi pinapayuhan mo din pala yung sarili mo, no? Oo, nakikinig naman siya. Nakikinig yung sarili mo. Kasi di ba usually ikaw nagpapayo na yan sa ibang tao, nagiging naman. okay ka din. Pero ikaw, naisasabuhay mo Medyo din pala. uncomfortable ako sa topic natin. Kumakaganto ako. Pero ang galing ah. Pero ito, pag-usapan naman natin, speaking of heartbreak, Oh. anong klase ng betrayal ang hindi mo kayang patawarin? Ayan. Ano yung hindi natin kaya? Ang Pwedeng, hirap kasi pwedeng magsalita kang ng physical tapos eh. abuse, pwedeng financial, pwedeng may nang ahas, or yun nga, third party. Alin dun yung hindi mo kayang i-handle pag yun nangyari sa'yo? I always forgive God. No matter what? Yes, I always forgive. Hindi, yung him. hindi mo kayang i-handle. I can handle it. Oh, Wait lang perfect. No. Ang galing mo Wait lang ah. Ano yun natin? Oh. Are you asking me which one I can forgive or which one I'm going Hindi. to give another chance? Yung- Magkaiba yun, ha? Kasi pwedeng papatawarin mo pero wala nang pagkakataon mo. Sabagay. Magkaiba yun. So ako, regardless, I will forgive. Pero give another chance, depende yun. Okay. Oo. So, ang tanong ko kasi yung hindi mo kayang patawarin. So, patawad ko. lahat ng yan kayang magpatawad. I will not burden myself in the faults of other people. Okay. Ako naman, siguro sa lahat ng mga pain na pwede kong ma-experience, yung physical abuse, financial, halimbawa, tinakbuhan ako ng pera, ganyan. Or, ano pa ba, third party. Feeling ko, Papatawarin mo din, no? wait lang, oo nga, no, naisip ko. Kasi kung physical abuse, halimbawa sasaktan mo ko, sasaktan din kita. Makakaganti ka. Lalaban ako eh, Oo. kasi hindi ako palaban ako eh. Kung pera naman, patay ka sa akin. Alam mo, palitan mo yung term na palaban para Ano? medyo social. Feisty ka eh. Feisty ako. Kung pera naman, hindi kita titigilan. Oo, propose mo. Hindi ko naman ipopost. Charot. Sobra ka naman. Tigilan mo ako. Kung third party naman, yan ang hindi ko kaya. So meron Feeling ka. ko, yan ang hindi ko kaya. Third party, papatawarin ko pa rin, pero gaganti ako. Baka ganun. Baka ganun. Sorry, ako lang to Baka ganun. Dahil sa sobrang Alam mo, hindi ko kaya. yung pagganti, feeling ko ano yan eh. Iba kasi pag ang gumaganti babae. Ay, oo naman. Kasi pag babae gumanti, lugi ka pa rin eh. Bakit? Babae ka eh. Di ba? I mean, sorry Pwede rin hindi, kasi may ibang gumaganti na yun ay nagiging future nila. Well, Hindi ka well, lugi sana, pag sana. nahanap Pero, mo. Pero mali yun hindi ko sinasabing tama yun. kung ang premise mo sa gumanti, nakaganti ka ba talaga? Wala lamang binaboy sarili mo. Actually. Hindi, pero kung Sorry, kung yung halimbawa, Baka hindi ganti ang pinopoint mo. Baka tuluyan mong iiwan at maghanap ng iba. Kasi iba yung ganti. Hindi Yung ko ganti, kayang umalis sa isang relasyon agad-agad eh. Halimbawa, niloko mo ko, ganyan, may third party. Hindi ko kayang sabihin na tama na. Parang, so you need, hindi ko pa kaya you need mag-let another go. guy as a way out. ha? You need another guy as a way out.
Na hoping na sana yung way out mo, siya na parang ganun. Parang ganun, siguro. Okay. Eto, that was before. 'Di ba? Ngayon, kung mangyari to sa akin, hindi ko na alam. Kasi ang tao nagbabago, 'di ba? People change. Oo, people change at sa tulong din ng panahon, nag-iiba-iba na yung iniisip natin, yung ways natin, at nagmamature din tayo. So before, yon ganun. Yun yung hindi ko kaya. If I ask you this question 5 years ago, you will have a different answer. Siguro. Pero kung ngayon, ewan ko, sana wala sa mga to kasi at some point may trauma siyang iniiwan. Wala. Ha? Anyway. Maging gawin yan sa podcast tayo. Char. So, ayun na. Okay. So, eto naman. Paano natin, ito siguro, para sa atin dalawa ba to? Paano i-handle yung partner na matagal na nagsasama pero walang plan sa'yo? Kasi relate to sa issue ni Paulo Contis and LJ Reyes. Kasi nag-live-in sila for a long time. So, kahit may anak na sila, nagli-live-in na sila, parang wala pa rin sa, hindi ko alam kung na plano ba nila or anything, wala pa rin time na dumating na nag-engagement sila or planong pakasalan ni Paulo si LJ. For a very long time, ganun lang sila. Parang live-in lang. Well, not everyone is so, paano into, i-handle yung ganun? not everyone is into marrying someone eh. Iyan. Kasi pwede nagkasama naman sila at when they were in love, sa mga utak nila, they're going to last forever. But that does not include marrying each other. Pwede, we cannot judge that part eh. Di ba? Nagkataon lang siguro na when Miss LJ Reyes, di ba, got broken-hearted and when she finally gave herself the chance to fall in love again, yung taong bago niya minahal, may plano. Para sa Na kanya. iba dun sa nauna niyang na-experience. Ayun. Pero hindi ba dapat ganun talaga? Kapag nagmamahal ka at may karelasyon ka, dapat may plano. Dapat. Kasi lalo na kung nagli-live-in na kayo at lalo na kung may anak na kayo. Kasi Dapat. kumbaga mapapatanong ka eh, kahit hindi kay LJ at sa totoong buhay, kasi maraming girls na ganyan na may anak na kayo, nagli-live-in kayo, paano ba hinahandle yung ganun? Ibig sabihin ba kapag halimbawa 5 years, 10 years na kayo nagsasama at wala pa ring plano si guy, ano ba yung dapat gawin? Kasi for me, kung ako sasagot niyan, umexit ka na sa relasyon. Kasi ibig sabihin lang nun, tumagal yung ilang taon na wala naman kayo na pag-usapan na anything or plano, ba't ka nagsistay? Ibig sabihin ba, umaasa ka pa rin na one day gigising siya, magpapakasal kayo? Ibig sabihin, wala na yun, di ba? Para sa akin, wala yun talaga. Walang plano kapag ganun. Ikaw, anong take mo dun? Well, balikan ko yung ito nang galing tayo sa kwento ni Miss LJ, tsaka yung bago niyang engagement ngayon. Kapag ba hindi sila naghiwalay ni Paulo Contis, pag-uusapan ba natin na walang plano si Paulo Contis? Di ba hindi naman? Oo So, nga, pero I mean, ibig sabihin, factor lang yung pagpapakasal. It does not symbolize the intention of a guy or a girl to stay in a relationship for a lifetime, although it will really seal the deal. oo nga, pero ano nga take mo dun? Kapag halimbawa may nagli-live-in na for the longest time. Ang layo ba ng sagot ko? Tapos, oo. Sorry. For the longest time. Sorry. For the longest time, tapos walang plano, dapat ba umalis ka na sa relasyon? Ano ba yung premise ng plano? Halimbawa, nagli-live-in kayo. Hindi, ano ba yung plano? Kasi, Planong pakasalan, ganun. oh, yun. Ang Yun point ko, nga. baka naman may anak na kayo, nagli-live-in. alam mo, may lalaki may plano. Have all the plans in the world, but do not believe in marriage. Paano yun? May plano pa rin ako. Yun na nga yun. So, ibig sabihin, kung hindi kayo kumbaga, intact sa mga plano nyo sa buhay. Halimbawa, yung babae gusto magpakasal, yung lalaki hindi pala naniniwala sa marriage. So, ano pang point ng pagsasama nyo? Kung magkaiba kayo ng take. May mga magjowa na they've been together for a very long time, but they are in sync na they're not going to marry each So, other. ibig mo bang sabihin, kapag nagsasama ng matagal na panahon at wala pa rin plano si guy sa babae, magtitiis lang si girl kahit gusto niya na mag-settle down? Exactly my point, di ba? Paano iaayos yun? Isn't it that living in together, settling down already? Oh, so ibig sabihin yun na yung sagot. Di ba? Hindi, ang point ko ganito. Kasi, are we saying na ang lalaki may plano lang, ang babae may plano lang sa'yo kapag may balak siyang pakasal? Kaya ang tanong ko nga what if the guy or maybe the girl, di ba, does not believe in marriage? What if the girl believes in marriage? Well, they should have talked about that early on. Yun nga. So, kung halimbawang may isa sa inyo na wala namang pinaniniwalaan na ganun, anong point? Hindi ba kayo magmamahalan? So ibig sabihin naniniwala ka sa magmahalan na lang, wag na magpakasal? Are you asking me personally? Hindi nga. No. Because I have a different take pag personal to. Hindi. Ang point ko ganito. Okay. Halimbawa, sasabihin ko sa'yo na I wanna spend my lifetime with you. Diba? But I don't believe in marriages.
in weddings. Hindi ako naniniwala sa ganyan. But I want to spend a lifetime with you. Eh kung magkaiba tayo ng take doon, hindi tayo para sa isa't isa. Oh, well, they have to find Ganun the common. They have to find the common ground. Kasi Ang ako- point ko lang kasi, sa usapan kasi natin, lumalabas na ang plano is only synonymous to marrying each other. Kasi That I feeling don't ko, believe. Oh, kasi feeling ko, yun yung end game ng lahat eh. Di ba? I- Totoo naman, no. pag nag-aaral ka, ano yung pinaka-ano mo doon? Di ba Alin? kapag may diploma ka, kapag gumraduate ka, kumbaga may kanya-kanyang ano yun, end game eh. So no. pag halimbawa, Pag ano, ako nag-aaral, I don't care if graduate ako. Ang gusto ko matuto. hindi. Magkaiba Ay, ikaw yun. Ibig sabihin, kumbaga pag nakamit mo yung diploma mo, di ba super happy? Super happy Sakto ka. lang. So pag halimbawa naman sa... Jurot. May So, jurot sa ka ano ka. naman, sa usaping pag-ibig, di ba, syempre, kung wala ka naman palang plano sa akin, ano to, naglalaro tayo, nagbabahay-bahay Well, tayo. unang-una sa lahat, Parang yan yung mga ganon. bagay na napag-usapan dapat year 1, year 2. Para hindi magulo yan sa mga year 5 na year 6. Yun nga, Ang point ko, Kara, ganito, kasi this is a double-edged sword kind of conversation. Halimbawa, may magjowa, they never believe that marriage or marrying each other is synonymous to having plans. They're okay na magka-live-in lang sila. Are we going to tell them na wala kayong plano? But silang dalawa, ayaw nila magpakasal. Eh, choice nila yun. Exactly. Yun ang point ko. Okay. Yun ang point ko. So, hindi basihan na papakasalan mo, synonymous na mahal ka or may plano sa'yo. Kasi pwede naman paanal eh. Pwede naman pa-divorce eh kung magkakaroon tayo eh. Di ba? Feeling ko nasa ano yan eh, Kara. I believe that the barometer of that is, are you happy? Kasi ba pwedeng... So, doon ka na nagsastop. Pag happy, okay na yun. Hindi Parang naman. ganon. Pero feeling ko that's more important eh. That's the better parameter. Bawa, halimbawa, pwedeng kasal tayo ngayon, pero hindi ka naman masaya. Ano nagawa ng plano ko sa'yo, napakasalan ka, kung hindi ka masaya? Masaya ka ba? Siguro, Charot. Sorry na, ito naman. siguro depende sa sitwasyon yan. Kasi kung okay lang sa babae na ganun lang Yung kasi kayo, sabi ko kanina yun pa. nga. Pero siguro magkaiba tayo ng mindset kapag ganyan. Kasi ako, hindi ako makikipag-live-in kung wala kang plano sa akin. Never ever. So, yun yung point ko. Di ba? Plan is synonymous to you sa marriage. Siguro, Oh, yes. yun. Okay, para may ma-establish plan. natin. Kasi parang sa akin, kapag pumasok ka sa buhay ko, anong goal mo? Mag-boyfriend-girlfriend lang ba tayo? Mag-MU lang ba tayo? Or maglalaro lang ba tayo? Kasi kung ganun Lahat. lang. Mag-MU, mag-end together, maglalaro. Para masaya relasyon. Hindi, kung ganun lang yung ano mo, pinasok mo sa buhay ko, eh hindi naman yun yung ano ko sa buhay. Maglalaro. Ay, sorry. Di ba? So, siguro magkaiba lang tayo ng take dyan. Hindi. Parehas tayo. If you're going to ask me on a personal level, of course, kung ako lang, I want to end up if I believe that planning is synonymous to marrying someone, of course, personally, I believe what you believe. Ang sinasabi ko lang, lumalabas lang ako sa personal ko kasi ayoko na may magjowa na manonood sa atin na wala silang planong magpakasal, but they are, kumbaga settled sila na, they wanna stay together. I don't want them to feel na, wala pala tayong planong dalawa. Kasi silang dalawa decision nila magpakasal eh. Parang hindi pa ako nakakakita Marami akong gano'n. kilala. Na walang plano. Marami akong alam. Na nagsama na, ganito lang tayo. Yes, Parang- marami akong kilala. I have a cousin. Talaga? Pero parang I have very a cousin. rare. Yes. Kasi parang di ba yun ang pinatutunguhan kaya nga tayo nag-aasawa? Siguro, Kasi hindi siya rare, Kara. It's just that we don't hear so much about it. so much stories. Yes, so... Di ba? Para sa kanila, masaya naman eh. May mga gano'n na hindi naman basehan kung... Oo. Di ba? Masaya tayo eh. What matters to me the most is masaya tayo. Now, going back in respect sa point mo kasi, you're coming from a faith-based position eh. Which I Actually, respect. hindi lang siya faith eh. Kasi parang, ano yun eh. Okay. Pagkababae mo yun eh. So, ano to? Laro? Parang ganun eh, di ba? Anong plano mo sa buhay ko? Ganyan-ganyan lang. I love youhan tayo. Tas masaya lang tayo. Parang, paano magiging complete yung happiness ko kung wala ka naman palang plano sa akin? Well, Parang sige, ganun. pag-usapan So, natin yan. Okay, now let's talk about that. May 5 minutes pa tayo. Sige. So ano lang to? Pero siguro kanya-kanya mind play lang, talaga. Kara. Halimbawa ako yung guy. Mm. No? I'm not saying I'm the guy. I'm just saying, halimbawa lang, for the sake of having this dialogue. Halimbawa ako yung guy. I gave you everything that a woman could wish for. Lahat. I provide for you. I give assets and properties under your name. Bibigay ko sa lahat. I love you. I date you. Everything. Lahat. Hindi lang material, emotionally. 'Di ba? Lahat bibigay ko sa iyo. 'Di ba? I provide a roof over your head. Everything.
Diba? I secure your future. And the only thing na meron sa akin, hindi ako naniniwala sa premise ng kasal. Are you going to invalidate all that I have done? Yes. Okay. Yes. That's your personal mo yan? Yes, Okay. personal ko. Kasi I don't need material things. So, halimbawa, meron Ang kang... kailangan ko ay paninindigan. Kasi yung material things... Paninindigan yung kara. Kasi yung material things... paninindigan kasi yun. Yung pinapahid lahat. Paninindigan yun. yung ibibigay mo sa akin ng material things, kaya kong pagtrabahuhan yun eh. So, what if meron kang pinakasalan, mahal na mahal mo, pero wala lahat ng sinabi ko. Tamad, batugan, lahat. Pero kasal. Ay, hindi ako magpapakasal ng ayaw Exactly. ko. Siyempre, There's the point. yung taong papakasalan ko, yung ano, di ba yung gusto ko talaga. There's the Ganun point. yun. So, naniniwala ako na when your heart feels you're happy, sometimes your logic invalidates everything. I do not wish that you feel this. Of course, I do not wish that you feel that. But in most stories, ganun yung nangyayari. Okay. But anyway, siguro talagang ito ang pinaka magkaiba nating opinion sa lahat ng pinag-uusapan natin. No, hindi naman ako magkaiba. Actually, I believe on what you believe. Pinipresent ko lang yung premise ng pinag-usapan natin. Okay. Di ba? Oo. Kasi ayoko kasi na, ang pinanggagaling kasi natin, si Miss LJ Reyes, having the ex-boyfriend as Mr. Paulo Contis, na we cannot judge them na, walang plano si Paulo. Hindi ako apologist ni Paulo, ha. Diba? Hindi ko po siya kilala personally. Pero yun lang yung point ko. Ako naman, yun din yung point ko. On a personal note, kapag kayong mga babae, halimbawa nasa isang relasyon Sabi mo sila, kayo, kayo mga babae, at halimbawa ang tagal nyo na nag-iintay, baka wala talaga kayong hinihintay. And that's the time you have to stop. ano kayo, waiting shed, ganun? Oo. Kapag, halimbawa, sobrang tagal nyo na magka-live-in, nagkaanak na tayo, minsan nga, 2 na yung anak natin, ano na? Di ba parang ganun? Parang, anong balak mo sa akin? Ibig sabihin talaga, yun yung sign na talagang hanggang dun lang yung kayang ibigay sa inyo nung lalaki. May point na naman ako. Diba? Ano na naman? Ito kasi nagre-react ako sa iyo eh. Halimbawa, Debate ba to? Ano? kasi, sorry pero, kasi sabi mo nagkaanak na kayo, magkalipin na kayo. Paano kung may anak tayong dalawa? Oo. Tapos di kita kayang pakasalan kasi wala tayong pera. Iba yung premise na yun, kasi pera yun. Pero yung wala talagang plano sa'yo Yung at may all. plano pero hindi pa kayang gawin. Kasi 5 years ka mo eh. Paano pag 5 years, 6 years na hindi pa rin napapakasalan? Kasi nga, wala nga pampakasal dahil nagkaanak nga kayo. Kasi nga binigay mo yung sarili mo nang hindi kayo kasal. Alam mo, Wait lang ha. Oh. I'm Sige. taking your point on ha. Sabi mo kasi, nagkaanak kayo. Kasi di ba kung talagang kasal lang hinahanap mo, ba't pag kayo magkakaanak hindi kasal? syempre dalawa pa rin yun kayo nasa relasyon Yes, eh. pero dalawa na kayong doon at fault doon. Di ba? Kasi, syempre, di ba? Ba't kayo kung talagang ang premise natin dito ay yung plano, dapat, bago mo bigay sarili mo, ideally, pakasal muna. Oo, pero syempre kung halimbawa nga nangyari na. Anong unahin mo? Nangyari na. Pandede ng bata o kasal? Gatas muna. Alam mo, yung example na sinasabi mo, excuse yan. Ay, hindi excuse yun. yan ng mga ayaw mag-settle Hindi down. excuse yun. Kasi kung halimbawang yun lang yung issue nyo, pwede nyo namang iset, after 3 years pag nakapag-ipon na tayo Pero at least, alam ng babae, may plano pala to sa akin, hindi lang pala ako pang live-in. No, yun ang Diba? point ko, Kara. Nagbanggit ka kasi ng 5 years eh. Dalawa anak nyo kamo, 2 anak eh. 5 years. In 5 years ba, raraos buhay natin pag saktual lang ba? Paano kung hindi naman sila mahirap? Alin? Halimbawa, mayaman sila pareho, pero hindi pa rin pinapakasalan. O di pwede pakasalan. Yan ang premise eh. Kaya Ikaw mahirap nga. Iba yung example mo kasi. Yun nga yung premise eh, di ba? Diba? Ibig sabihin, yung plano ng pagpapakasal is dependent on the guy's plan, the girl's willingness to submit to it, and the economic considerations. Okay, sige. Economic considerations man or kung ano man yan, kung may plano, malalaman mo yun. Yan, tama. Diba? Pero huwag ka mag-alala. So, anyway. May plano ako. Nag-uusap lang tayo Hindi ngayon. natin topic to. Nag-uusap lang tayo ngayon, pero may mga plano ako, ha? Wow. Charot. So anyways, wala na tayong time. Kaya pag-usapan natin, may factor ba na may anak na yung partner mo? Lalo Wala. na kung magkaiba yung nanay o tatay ng bata. Wala. Kasi itong issue ni LJ kasi 'di ba, yung unang anak niya si Aki kay Paulo, yung pangalawang anak niya sa iba din. Pero nakahanap pa rin siya ng ng happiness niya na matatawag. So ibig sabihin, mahal ka, di ba? Yan. Kumbaga, ibig sabihin, ito rin yung nagbibigay ng... Kahit dati ka pang dahon na lagundi, kung mahal ka. Oo. Ito rin yung nai-inspire yung mga ibang babae na, ay, ang galing, no? Nabubuhayan ng loob, no? Oo, na pwede pala yun. Kahit 2 na yung anak ko. May Never too lalaki late. pa palang siseryoso sa akin. Di ba? 2 bagay lang yan, Kara. May na-inspire o may na-inggit. Pareho yun. Pareho yun. Di ba? Hay, nako. But anyways, eto pa. Ako, happy ako for Ms. LJ Reyes. Happy ako for Paulo. Di ba may mga relasyon na sila? Oo. Oh, move on, di ba? Oo. Congratulations!
Congratulations. But anyways, paano ba dapat ang right way or treatment ng isang parent sa anak niya if ever na mai-in-love ulit siya or may bago siyang karelasyon? Kasi kagaya nito, di ba, syempre may iba na namang makikitang lalaki yung dalawang anak niya. Paano mo ba sasabihin sa mga anak mo? Kailangan ba i-ready mo muna sila? O may bagong darating sa buhay ko? Kailangan ba open ka sa love life mo? Diba? Kasi may mga iba na nabibigla na lang, oh, may jowa ka na, Mi. May jowa ka na, Tay. Parang ganun, di ba? Well, kailangan mo sabihin, pero hindi mo kailangan magpaalam. Oh. Magkaiba yun eh. Pero syempre, iingatan mo rin yung feelings nila. So, ako naman ang take ko dyan, kailangan mong unti-untiin yung mga bata. Well, regardless kung anong paraan mo. Pero, Oo, kumbaga, na malaman nila. ikaw masusunod, hindi sila. Magulang ka eh. Pero yung feelings nila, syempre, paano, minsan kasi may mga anak na huwag kang muna mag-asawa. Hindi ako pabor dyan. Hindi ka pabor doon. Ang magulang ay magulang. Aww, magkaiba tayo dyan ulit. Magulang. Kasi ako, Hindi mo kailangan ipapaalam sa anak. Period. ako hindi. Tama ka na kailangan mo i-consider kung paano i-introduce. Pero para mapapag ayaw nila, ayaw na anak ko eh. Hindi pwedeng Tama ganun. naman. Ako naman, ang paniniwala ko dyan, i-consider ko yung feelings niya. Kung paano Diba? i-introduce. Kung paano niya tatanggapin. At syempre, kung paano niya tatanggapin, kailangan karapat-dapat din yung lalaking ipapakilala ko sa anak But you ko. are the better judge than your kid. Ikaw yung namimili. Hindi eh. rin, kasi magiging stepdad niya yon at yung tatay din, magiging halimbawa, stepdaughter or stepson niya yun. Kaya kailangan maayos din ang kanilang Hindi, relationship. ang point ko, you are the better judge. Hindi pa pwede mag-decision. Ang mag-decide for you ay another person. It has to be you. Oo, pero ako naman, i-consider ko yung feelings. 'Di ba? Nung Okay. anak ko, kung tanggap niya ba or hindi, kung boto Paano- ba siya o paano pag hindi. itanggap? Mahalaga sa akin yun eh, kung boto o hindi. Paano pag ditanggap? Ayaw mo Paano na. pag di tanggap? Ayaw mo na yung lalaki na gusto mo. Depende kung anong reason You- kung you have bakit to- niya hindi tanggap. Kasi may mga ano yan eh. May mga pwede siya Nagmarakulyo lang. May mga ay nagmarakulyo hindi, lang. kung nagmarakulyo lang bakit ganoon? Halimbawa, ayaw ko. Diba? But then again, there comes the premise, di ba na? Kasi You are still the better judge. totoo naman. Kasi minsan may mga gano'n na. Ito kasing sa side ni LJ, 2 kids. Pero minsan may mga gano'n na, ayokong magjowa ka, yung mga anak na gano'n. Ayokong mag-asawa ka, ayokong Pero sila meron jowa. 'Di ba? Yung mga kabataan, may jowa sila, pero yung tatay o nanay nila, ayaw nilang magkaroon ng happiness. So kung gano'n lang na marakulyo, selfish na 'yon. Depende. O, di ba? Ano pa rin? Base-to-base cases pa rin. Oo, Okay. base to base pa rin talaga. So anyways, dito sa love story ni LJ, ang masasabi natin ay We're happy for don't you. ever lose hope sa pagmamahal Yeah, na tama. pwede pa rin palang dumating sa'yo. Kasi kung feeling mo na mag-e-end up na yung world mo na sobra kang sinaktan, wala nang tatanggap sa'yo, hindi pala totoo yun. Kasi lalo na pag pinagdasal mo yung tamang tao para sa'yo, 'di ba? Yung ibibigay sa'yo at hiniling mo yun, magiging happy ka pa rin pala ulit. Magtiwala ka lang pala talaga. Kaya sa mga kababaihan out there, ayan, sana makamit nyo rin yung inyong forever. Kagaya ni LJ. 'Di ba? Ayan. Ako naman, I got this from a series I watched a long time ago. Try to catch your breath before allowing someone to take it away again. And exactly what LJ Reyes did. No, she caught her breath, no, before allowing someone to catch it again. So I guess in the grand scheme of things, she fell in love at the right time when she did not need it, but when she was ready. Yes. Importante yan. Importante yan na hindi dahil kailangan niya, kundi kung kailan siya naging handa. Congrats sa kanila. At lahat pala ng pain ay may kapalit in the end. Ang kaligayahan. Painkiller. Wag kayong Pain wag reliever. kayong mawalan ng pag-asa, 'di ba? So anyways, congratulations LJ and Philip. Yun lang. Congrats din sa ex niya. Di ba? Kasi hindi naman kasama. Di ba? Pero Huwag na nating isali. May mga- ibang may love mga- story. may mga relasyon na rin sila eh. Hindi naman sila alam mo kasi magulo kasi yung love story nila eh. Naging social media item sila tsaka di ba, entertainment item sila ng mahabang panahon eh. Pero now that we are seeing happy endings for both, we're happy for them. Oh, actually, tinanong din di ba, si Paulo Contis kung happy ba siya for LJ. Alam ko na interview siya noon. And sabi naman niya, happy naman daw siya. Yun. And naalala ko lang pala, nung time pala na magkasama sila ni LJ, I think I'm not sure si Paulo Contis ay kasal yata kay yung dancer. Baka kaya sila Sian. nagpapakasal. Baka pwede rin ganun. Well, we don't know Pero the syempre, ina. oo, kung ano man yung plano nila or may plano man si Paulo o wala. Kasi, halimbawa, kasal man o hindi, kapag ginusto mo kasi ang isang bagay, magagawa at magagawa mo yan. So, yun lang, sa mga girls out there,
siguro ipagdasal nyo kung sino yung tamang lalaki para sa inyo. Kasi pag hiniling nyo yun, ibibigay yun sa inyo eh. Minsan nga eksaktong-eksakto eh. Kung ano yung kailangan natin, na gusto natin ng chinito, gusto natin malaki mata. Minsan binibigay ng eksakto eh. Kung Pag ano yung gusto pinagdasal. mo. Parang gano'n. Oo, totoo yun. Halika, mag-pray tayo. Hindi ka nagpe-pray, wag ka magulo. So, ayun lang. Don't lose hope. At again, yan po ay mga opinion lang namin. May kanya-kanya naman tayong opinion sa mga bagay-bagay, di ba? Thank you very much for watching this episode. Ako po si Papa Jackson. At ako po si Gandang Kara. This has been Carjack. Arrest. Bye.